Nurturing and cultivating love throughout the course of marriage is crucial to its longevity and overall happiness. Good morning once again and welcome back to Usapang Kristiyanong Tahanan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at kayo po ay magalak naming binabati sa araw na ito. Diba? Kamusta naman ang araw ng Sabado sa inyo? Ay, mainit na ngayon. Mainit na ba? Okay. Kala mo December, malamig. Kaya Magdi-December, nga no? Pero 'di ba baliktad ng mga nakaraang few weeks ago, malamig, no? Pero ngayong week na 'to nag-start na ulit uminit. Yes. Kaya, yan, marami na ngayong nagkakasakit. Oo nga. Parang ano, no? Parang sumasabay siya sa mood ng tao. Unstable yung mood. So, parang ganun din yung weather. Diba? Kayo lang ba? Sabi siguro ng weather, no? Pati ang weather. I think, kung bakit umiinit ito, dahil ating ipagpapatuloy, syempre, ang usapin, how to keep love alive Part in 2. marriage. Part 2. Oo, parang patuloy nating pag-initin ang ating mga pagsasama sa ating tahanan. Oo. Ating balikan pansamantala kung ano ang ating pong napag-usapan nung nakalipas na araw ng Sabado, na ito po ay mga tips na ibinigay ng ating author Bernardine Racoma. Ang una napag-usapan natin, di ba? Ano nga ba yun? Yung pinakauna natin na sabi. So, ang ating ang pinag-uusapan ay mayroong titulong How to Keep Alive in Marriage. So, number 1 po nating pinag-usapan nung Sabado ay stay curious about your partner. Ayan, manatiling curious po tayo sa ating mga kapareha sa buhay at be fully present. Napakahalagang mga bagay po ito na ating alalahanin sa buhay mag-asawa. Ano ang ating Meron sunod? pa. Do not forget your manners. Ang ganda ng ating pinag-usapan dyan nung Sabado. Oo, and at the same time, kailangan nating i-pursue yung ating mga personal na hobbies and interests. Hindi kailangang itigil dahil mag-asawa na tayo, ay kailangang mawala ang lahat na ito. Hindi po. At idadagdag din natin yung have date nights. Tuloy-tuloy pa rin ang dating kahit mag-asawa na. Yes. So, sino na sa inyong dalawang merong naset na date night? Ay, wala pa. Wala pa. Date night sa bahay. Pero sa bahay, gabi-gabi, syempre. Kasi- Pero yung date nights kasi na-expect ko yung lalabas. Syempre, di ba? Actually, dapat yung ganon, ibang, no? yung ibang ano naman, ibang place. Ibang place na. Yung ibang may ambience naman na kakaiba. Ilan taon na kayong mag-asawa ng asawa mo? ng husband mo? 23 years. Oh, 23. Kung sa 23 na yun, hindi na kayo, can you imagine 23 years hindi na kayo nagde-date sa labas? So, parang ano, no? Napalitan yung Lagi na lang sa kwarto, O, ang hirap, no? Actually, yun yung isang tips na binibigay. I-aim nga natin yan. Oo, I-goal i-live. na natin. I-live Kasi lagi na lang sinasabi busy kasi. At Oo nga eh. warning. Kapag hindi nyo ito inumpisahan, ito inyong makakalimutan. Totoo yan. Oo. Kasi nasasanay na tayo na normal na lang. Wala na. Baliwala na yung mga ganong bagay. Oo. Di ba? So, i-practice. Lalo po natin paiinitin ang usaping ito sa pagpapatuloy. At alam mo ba ang pwedeng maidagdag dito? Isa pa sa nagiging, sa tips, ano? Na ibinigay ng ating author ay be fair. Be fair. Bakit? Unfair ba? Meron bang unfair? Possible. Kasi, Aha. ano siya nangyayari siya hindi ganoon ka-visible. Oo. Pero,
nararamdaman. Aha. Ano bang ibig sabihin na maging fair? Alright. Hmm? Sometimes, kapag hindi kasi naging aware yung couple, parang dumarating sa point na pakinggan mo lang ako, pagbigyan mo lang ako. Parang ako lang lagi. Oo, yun. Tapos, time comes na kapag na napupuno na din yung isa, lagi na lang ikaw. So, ibig sabihin, mayroong unfair treatment na nangyayari. Okay. Lagi na lang ang nagbubukas ng tenga, yung isa puro bibig lang. Okay, di ba? So, hindi pala ibig sabihin na listener yung isa, speaker yung isa. Oo. Ay, sa bagay, pareho naman tayong inilikha ng Diyos ng parehong bibig at dalawang tenga. So, hindi pa pwede na ako na lang lagi speaker, Oo. listener ka lang. Siguro accepted yan, acceptable yan. Kung ang nilikha lang sa iyo ay puro bibig. Oo. At Puro sa isa tenga ay naman puro yung tenga. isa. Kawawa naman yung listener, wala Okay. siyang ano. Yes. Merong nag-pass doon sa wall ko nung isang araw na ang sabi doon, marami actually na couple principal na naapektuhan nung kasabihan na happy wife, Oo. happy life. Oo. That is actually silent, pero merong unfair message yun. Oo. Kasi pasasayahin mo lang ba is Yung wife lang. No. Ang sabi niya, it should be happy couple, happy home. Yes. Oh, that's Totoo fair. naman. Yun pala ang dapat. Kaya naalala ko during that time na minsan natackle natin yan, clarify natin eh. Hindi doon nakafocus lang na lahat ng bagay ay ibibigay sa asawa. Meron pang mas higit na kahulugan yung salitang yon, di ba? So, kaya dapat both. Oh, yes. Give and take. Yes. Parang ganon. Huwag tayong maging selfish na akin lang. Pero to be fair naman, doon sa nakabigay ng idea na yon, Haha. I think they're trying to imply na sa matagal kasing panahon, dahil sa kultura na rin, Yes. ang mga kababaihan ay nakaranas na ma-treat unfairly. Oo, sa matagal na panahon. Most likely, yun yung nasa Oo. isipan niya. Yan. But again, it is very important to be reminded na a Christian home will always look for fairness. Yes. Okay. That's true. Another one na tip sa atin ay respect each other vulnerability. Ano pong Wow. ibig sabihin nito? That's very important. Aha. Last Sabbath, napag-usapan natin na walang perfect na individual, Yes. walang couple na gaano man kung ikaw yung naghahanap o kung ikaw yung naghihintay ng magiging partner mo, lagi tayong natutokso na let's look for the ideal. But we've found out na wala talagang perfect individual. Yes. When we say not perfect, yung imperfection, yun yung mga vulnerability. Ibig Yes, sabihin, yes. mahina siya doon sa part na yon. Oo, at meron tayo lahat nun. Yes, lahat ng tao mayroon nun. In fact, kahit matagal na kayong mag-asawa, matagal na kayong nagsasama, still nagmamanifest yung weakness na yon. Kaya nga, napaka-importante na i-respeto mo yung kahinaan na yon. Hindi i-tolerate, but i-respect. Oo. In fact, a partner who has strength on that part and weakness naman doon sa other Sa part, kabila. yun yung kanyang opportunity to help the partner na i-strengthen yung vulnerability niya para Ayun, mawala, ano? ma-overcome. Ang sarap-sarap naman ng feeling pag gano'n. Oo, Nangyayari kung gano'n sa ang kaisipan, no? Na hindi dahil tatargetin mo yung kahinaan niya para ma-down mo siya, para makita mo lahat yung kamalian, 'di ba? Puro mali na lang. Lift mo na Oo. lang. And in fact, ginagamit yan ng iba to manipulate the other partner. Ayun. Sumunod. Ayun. Tama. So yun yung minsan mga naging dahilan kung bakit ang nagkakalabuan ang relasyon ng mag-asawa. Yup, yun ang pinakang lundo. However, ang pinakamahirap doon, kawawa naman kasi one of the partner may experience na mawala yung self. Oh, possible yun eh. Ano bang mangyayari kung halimbawa nawala yung self mo? Usually, ang palatandaan niyan, nawawalan ka ng decision making. Okay. Siyempre, kung naapektuhan yung self-worth mo, para sa'yo hindi masyadong importante yung sarili mo. Magiging parang partner pleaser ka. Na para bang pagka hindi approve sa asawa, Hindi na rin sa'yo. oo, parang walang kwenta yung ginawa mo. Alright? And that makes a family more dysfunctional.
Aha. Kasi nakaka-low esteem na yun. Siyempre. Mahirap kapag nawala yung individuality talaga. And you are totally dependent sa iyong partner. Kasi mangyayari sa lahat yun, ng oo. desisyon. Yup. Ayun. Naku, napakahalagang paalaala po ito sa atin, mga mahal naming mga tagapakinig at mga tagapanood. Kung nais po natin na patuloy na magliyap ang pagmamahal sa loob ng tahanan, tayong mag-asawa ay ayusin natin ang pagmamahalan sa isa't isa. Oo Di ba? nga. Oo. Yung sunod natin, ano ba ang dapat pang gawin? Share the responsibilities. Ito na, share responsibility. Babae ka, automatic Iyo yan. sa iyo ang bahay. Ako lalaki, syempre buhay. dapat akong naghahanap buhay. Tama po ba yon? Meron tayo kasing matagal na kinasanayan Aha. na ganong discrimination, ano? Kultura, Yeah, probably. kultura. In fact, ginagamit pa nga ang Bible kung magkaminsan eh. O, manahimik ka. Sabi ng Bible, manahimik ka. Okay, biblical yan. Oo. Yeah. Sasabihin sa'yo. And then, umabot sa point na kung mapapansin mo, ang mga babae matagal na nabuhay na pangbahay ka lang. Oo. Alright? Oo. Pangbahay ka lang. Ang malaking problema dyan, kapag nawala yung lalaki, anong nangyari sa pambahay lang? Ayun na nga eh. Oo nga, So nakakaproblema na ngayon si wife kasi hindi na niya parang problema niya paano niya stand kayo ng family niya kasi nawala na yung husband. Oo. Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan bang manatili habang buhay sa loob ng tahanan lamang ang nanay? Dapat ang lalaki ay mag-isip din Aha. na yung kanyang asawa, kung sa bata pa, ay tulungan niyang makalakad ng kanyang sarili. No? Meaning to say, yung kahit mawala ka, kaya niyang mag-exist sa kanyang sarili. Unless, ipinapamigay mo na siya kapag ka nawala ka. No? Kumbaga alalayan mo na matuto naman siyang Yan, tumayo. correct. Huwag mo siyang i-standby sa buhay. Pero, kung ang mga bata, kung ang mga anak ay maliliit pa, talagang pag-usapan ninyo yan. Very important kasi yon. Yes. Kinakailangang mayroong first touch ang magulang sa kanilang mga anak, lalo na yung guidance. No? Sobrang kailangan yan. Even the Bible is actually particular na parents talaga ang in charge sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. However, huwag din kakalimutan na yung bawat isa sa mag-asawa ay magkaroon ng individuality, magkaroon ng independence, at in fact, pagka kayo nagsasama, ang mananantili, interdependence. Now, bakit kinakailangan yung independence? Kasi nga, hindi naman tayo immortal. Yes. Kawawa naman ang maiiwan kung siya'y naging dependent sa nang iwan. Yun nga eh. Maraming nangyayaring ganyan eh. Kaya pala, ma-observe natin, merong mga situation na ganito, na kapag nawala yung kapareha, dahil totally dependent ka, particularly emotionally, madali pa lang mag-asawa ulit. Oo, yun na lang ang nagiging nila. Hahanapin mo yun eh. Magiging desisyon na lang kasi hindi niya kaya eh. So maghahanap talaga siya ng makakatuwang. Oo. Kasi yun talaga yung impact ng dependency. Oh, I Parang parang orchids. Ang orchids hindi siya nabubuhay ng Na kanya. hindi mo inaalagaan. Kinakailangang idikit mo. Actually, originally, ang habitat nila nasa bundok, di ba? Dahil mo sila nakadikit sila sa Padikit sa kahoy. puno. True. Kapag namatay yung kahoy, Wala na rin. natutuyo na rin sila, right? So, ganun ang system, ganun ang dynamics kapag nagkaroon ng dependence. So, hindi pala na nararapat, ikaw ang ama ng tahanan at haligi ng tahanan. Lahat na lang ng opinion, decision, and everything to consider kasi siya yung ama ng tahanan eh. Correct. Dapat pala share responsibility. Sharing. Tama. Parang din, kasi nakaugalian nating mga nanay na pag malilit pa yung mga anak at nagkakasakit yung mga anak natin, di ba? Si nanay talagang nagkakaroon ng sleepless night. Yes. Correct. Pero marami. lately, nitong mga recent years na, marami na yung nagjo-duty. Pa nag-usap ako dito sa before midnight, ikaw after midnight. Nagkakaroon na ng sharing sa nag-sharing na. responsibility. Kaya yung bata din, nagkaroon din sila ng both na kung wala si nanay, komportable na rin siya sa tatay kasi both si tatay at si nanay nag-aalaga pareho sa kanila. That's true. So, kung mapapansin niyo yung sharing ng responsibility na yan, nag-i-start yan, di ba, sa ligawan? Aha. Okay. May dalang bag or gamit si babae, Bitbitin. sinong nagdadala? Si lalaki. Aha. Kapag naglalakad, nag-a-assist,
si lalaki. Actually, pinapractice doon, ini-introduce yung sharing of responsibility. Yun. However, dapat hindi maputol Ayan. yun. Kasi nga, kapag ka naging mag-asawa na, para bang, nasa base na ako, Oo. balik Alis sa, na. actually, kung ano na yung natural, no? Kanya-kanya, no? Kanya-kanya So, na. yung sharing na yan, ng responsibility, nawawala. In fact, in other words kasi, yung sharing of responsibilities, yung interdependence yan eh. Aha. Ayun, Kaya po meron akong tanong. Kasi ikaw as boy, no? Bakit nangyayari yun na tulad nga ng sinasabi mo na pag nagliligawan nga, aba, kahit payong, kahit maliit na bag, ay bibit-bitin talaga ng lalaki. At hindi papayag na magdadala yung babae, ha? Oo nga gusto talaga yung hayahay lang, no? Oo. Word na hayahay. Pero bakit nangyayari siya pag nagkaroon na ng mga 1, 2, 3, 4 na anak? Bakit iniiwan na lahat kay nanay? Pati bag, pati lahat ng anak. Nauna na si tatay, hindi kayo magpapahuli. So, hindi ko naman sinasabi na ikaw Na yun. ganun ako. Pwede naman sabihin. Tanong ko lang, bakit ganun ang Bakit nangyayari? marami ay Alright. gano'n ang ginagawa? So, dito ko siya tinitingnan kasi somehow, na-experience ko na nanligaw the boy will always, or the guy will always make the best impression he could have At to first. to get the lady, no? Siyempre, kaya ko nga siya nagustuhan gagawin ko ang lahat. Ang problema, nung gawin niya yon, hindi talaga niya ugali. Yun, naalala niyo yung same manner, yung previous na Yes, nasabat, no? yes. Meron siyang ginagawa sa babae na kaya siya nagugustuhan. Kasi iniisip ng babae na ganoon siya. Uy, napaka-gentleman talaga. Oo, di ba? Uy, pinagdadala ko. So, ito yung gusto ko. Di ba? Kaya Nagigets ko na. mapapansin, sabi ng mga babae, sa wakas, nakita ko na rin ng dream boy ko. Di ba? Yung ideal man, nakita ko na rin, itong gusto ko, nire-respeto ako. Ay, Parang bakit hindi ako pahihirapan nito, Tapos nung nagsama na, bakit nawala? Okay. Mahirap man, pero dapat ding aminin na as girls or ladies, dapat inyo ding examine na eto ba talaga yung totoong siya? Totoo. Oo. Kasi, or isa pa, ano ba talagang hinahanap ko yung napoprovide niya na manner? Halimbawa, lagi kang binibigyan ng bulaklak. Bakit ba ako na-in-love sa kanyang mga actions? Dahil ba walang nagbibigay sa akin? Alam mo yun? Yung kulang sa buhay mo, parang sa kanya mo na... Kasi yun ang malimit Kaya Kasi madali tayo makuha sa ganyan so ibig sabihin, meron kayong ganong need. So hindi ninyo babasihan sa pag-oo yung ganong need. Ayan. Okay. Ibig sabihin, the more na may hinahanap ka, ibig sabihin yun yung need mo, yung Correct. desire mo. At yun ang aabangan mo yun dahil baka magkamali ka, akala mo ideal man, And I think most likely, hindi yun yung kaya mong gawin din sa iba. Aba, magandang paalala to, lalo na sa ating mga kadalagahan sa panahon ngayon. Correct. Aba, yung sinabi po ng ating guidance counselor ay inyo pong pakaisipin. No? Hindi lang pala dapat yung sa pagliligawan nga, gagawin niya talaga lahat, pero hindi siya yon. Yes. No? Kaya last time nasabi ko nga, kung gusto mo na makasanayan yung ganung halimbawa, yun yung nagustuhan ng partner mo, ituloy-tuloy mo yon. Pero kung wala kang balak ituloy yon kasi nahihirapan kang maging ganun, wag mo na lang gawin. Magpakatotoo ka na ganun lang. lang. Magpakatotoo, Yes. yun ang pinakamaganda. At kung matatanggap ng nililigawan mo yung totoo mong manners, Ikaw, oo. walang problema. Oo. Walang magiging pagbabago. Oo nga ba? Oo, kaysa nagmaskara ka and then after ilang years, Iba na. lalo na kapag mayroon ng mga anak, bigla kang nag-iba. Balik sa original. Napansin niyo itong word na ito? Di ba pinakasalan mo akong ganito? Tanggapin mo akong ganito. Ang tanong, yun bang pagiging ganun niya ipinakita nung nanliligaw? Siya nga ba yon? Di ba tinatabunan yun nung opposite, di ba? So, they have to be careful. Siguro doon mo makikita yung value nung unang mga panahon na bakit inaabot ng 3 taon yung panliligaw. Mahirap mahirap kaya na magbalat Magserbisyo, kayo. oo. Mahirap magbalat kayo ng 3 taon. Mahirap yun. Ngayon, text lang. Pwede na. Pwede na. Hindi na nagkikita, no? Kaya po paalala naman po sa ating mga
ano tawag Sa dito? ating mga kabataan, sa mga ating- binata, ay magpakatotoo naman na kayo. Oo. Para naman kami And mga at the same girls, time, no? sa mga kadalagahan, pakalamin natin, huwag pabigla-bigla, no? Huwag agad madadala sa mga ganitong aksyon. Talagang, yung thorough examination, very important. Very important, yeah. 'Di ba? Kung gusto mong makapasa 'di ba sa examination, kung analysis yung ginawang exam ni prof mo ay talagang babasahin mong mabuti. Oo. Same application kapag Pag-aralan. mayroong nanliligaw sa Oo. inyo. Kasi pag dumating na sa punto na pinasok na ang marriage life, Oo. sino po ba ang maapektuhan? Yeah. Kung di Ay, ang ating yes. tahanan at higit sa lahat ang ating mga anak. Oo. Dahil nga sa hindi magandang relasyon ng nanay at tatay. No? Ayun, napakahalaga ang lahat ng mga bagay na ito. At ang pinakalas natin ay ang be resilient. Tama ba? Okay. Be resilient. Paano po ba ito magagampanan? Paano ba ito gagawin? Ito pala ay isang ingredients para mag-alab yung pagmamahal sa loob ng tahanan. Okay, so dalawang bagay yan. Una, individually, be resilient. Ito ay may kinalaman sa iyong personal na pakikibaka sa buhay. So kahit may asawa ka na, meron ka pa ring personal struggle. And secondly, pag sinabi natin kasi by definition, pag sinabing resilience, it is more of bouncing back. Meaning to say, pagpapanumbalik ng dati. Now, pag sinabi diyan na kapag ka pinag-uusapan sa mag-asawa yung resiliency, ang ibig sabihin nito ay kung meron kayong pinag-arguhan, okay? You went into an argument and then it caused you to be silent, both of you, nanahimik ang tahanan, parang walang tao, okay? Make sure na bumangon ka. Ibig sabihin, mag-connect ka muli dun sa partner mo. That is actually resiliency in relationship. Ayun. By the way, sana matanim sa isip ng bawat mangungunang mag-connect, mag-bridge para magkausap uli, no? Kasi argument sana, hindi sana siya pagmumula ng away eh. Oo. Kasi napaka-boring at napaka-unhealthy ng isang relationship na walang argument. Oo Okay? nga. Ay, not Argument naman must be to the healthy. point na ang argument ay talaga namang Walang nagliliparan personalan. ang Walang lahat. walang personal. Actually, walang hindi naman personalan. Oo, hindi kasama yung lumilipad na plato doon. Okay? Oh, yes. Away ang tawag doon. No? Pag sinabi nating argument, it's more of deliberation Okay. ng idea. Oh, deliberation. Kasi nga, hindi naman talaga may pagkailan na yung mag-asawa ay nanggaling sa iba't ibang belief. Yung sa mga magkaiba sistema. ang sistema ng Oo, paglaki. yeah. Kaya pag nung sila nagsama, gusto na i-apply nung isa yung kanyang kinalakan, gusto niya i-apply nung isa yung kanyang kinalakan din. So dito ngayon, magkakaproblema. Correct. And mind you, hindi nyo naman siguro gugustuhin na ang husband ninyo walang opinion. Ay, oo naman. Ano ka, nganga na lang ng nganga, di ba? Parang pangit naman. Pwede nagkaasawa yata ako ng, ano ba to, asawa kong babae o asawa lalaki. So, meaning to say, talagang merong assertion no, ng opinion. They have ideas. And healthy yun. Yes. Alright? Healthy yung palitan ng ideas, Oo. okay, discussion, deliberation, walang problema. However, there comes a point na parang kapag ka hindi maipilit ang sariling idea, parang nagiging personal. Aha. Huwag sanang umabot sa ganon. Oo. Kasi yun yung pinagmumula ng silent treatment. Aha. At pagkatapos, kung resilient ka sa relationship, ikaw kukonekta ka. Pag hindi ka resilient, ikaw naghihintay. O, pasuyo yung isa, habol Oh, yung isa. that's the clue. Meron tayong mga naririnig, siya nagkamali, siya lumapit. Oo. Okay, something like that, na? Okay. Sign yun ng unhealthy, psyche, no, ng isang partner. Pakaingatan natin, evaluate natin ang ating mga sarili. Baka naman tayo, demand sa ating kapareha. Nasa sa atin din naman pala ang pagkukulang. Okay, by the way, speaking of that demand, iba yung communication, iba yung demanding. Yes. Pagka sinabing, nag-communicate naman ako, ibig sabihin ng kanya palang nasa isip bakit nag-demand naman ako sa kanya? Okay, malaki ang pagkakaiba na nakipag-communicate ka at yung nag-demand. Nag-demand Oh, ka. sabi- Though there is communication sa demand, yun nga lang,
Eh kapag demanding ka, One-sided yon. one-sided kasi ang gusto mong masusunod Ikaw lang. yan. Parang Ikaw. selfish nang nangyayari. Yes, yes. Naku, napakaganda, no? Pero ang oras natin ay nagtutumulin, napakarami pa pong mga tips ang dapat nating aalamin. Pansamantala nating balikan ang ating naidagdag sa araw na ito. Okay. Ano nga yun? So, kanina, naidagdag natin yung be fair. Be fair and then respect each other vulnerability. Share the responsibilities. And be resilient. Ayan. Napakaganda po ng ating mga natutunan at napakinggan sa araw na ito sa pamagitan ng mga tips ng ating author na si Racoma should I say. At sa mga susunod pong Sabado ay madadagdagan muli Yes, ang so- mga tips na ito. Diba? So may part 3. Oo, meron pa po. Kaya inaanyayahan namin kayong patuloy na sumabaybay every Saturday 8 to 8:30 dito lang sa Usapang Kristyanong Tahanan. Mga